Dinadayo na namin ang bansang Turkey kung saan nagtatago noon ang mga unang Kristiyano. Nagsisimba sila sa mga maliliit na kapilya sa loob ng mga kuweba. Naalala ko ito nang may nakilala kami mga Kristiyanong kailangan pa rin magtago sa sarili nating bansa. Hindi po tayo gumagawa ng illegal na bagay. Amen? All human beings are born free and equal in dignity and in rights. Ang kasal na ito ay isang uri ng pakikibaka. Ang batas kasi, hindi kinikilala ang kasal ng parehong babae. Kung ang mga lalaki at babae ay may karapatang magnegosyo, magliwaliw dito sa bansang ito, mag-aral, maglakwartya, lahat ng gusto nyong gawin, pwedeng gawin dito sa bansang ito. Pwede rin gawin ng LGBT. Amen? Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita namin ang gagawin. Ama namin, Katolika ang seremonya, ngunit ang simbahang ito ay hindi miyembro ng pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Maaari niyo na pong ibigay ang halik ng pag-ibig sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon at palakpakan natin mga kapatid natin bagong kasal. Congratulations po sa inyo. Parehong OFW ang ikinasal. Umuwi lang sila para ipagdiwang ang kanilang pag-iisang dibdib sa harap ng Diyos at kanilang mga pamilya. Piniyagan nila kaming kunan ang okasyong ito, basta hindi namin ipapakita ang kanilang mga mukha. Sinasabi nila sa akin, Father, kahit wala pang legalities, ang importante sa amin ay yung pagtanggap ng aming pamilya, yung pagtanggap ng aming mga ninong at ninang at mga kaibigan sa aming pag-iibigan, at ang pagtanggap ng simbahan ninyo sa amin. Si Bishop Regine Luna ang nagtayo ng kapilyang St. John the Beloved sa Dasmariñas, Cavite. Obispo siya ng Catholic Diocese of One Spirit, Philippines at isa ring miyembro ng LGBT community. We're the same like Episcopalians and Aglipais, Philippine Independent Church. Mga independent Catholics po ang tawag sa amin. So, ano bang katangian ng inyong simbahan? Wala kaming discrimination. Pwede sa amin mag-bishop ang mga babae. Pwede po sa amin magpare ang mga may asawa na. Pwede po sa amin magpare ang mga LGBT. Wala po kaming issue sa mga ganun bagay. Labag daw sa doktrina yung pagiging homosexual, ang mga union daw ay dapat biological male, biological female. Di ba conflict yun sa doktrina? Sa basa namin sa Biblia, ang sabi ng Gawa 17:25, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng taong may hininga. So, we will interpret that na lahat ng tao ginawa ng Diyos, basta may hininga ka. Kasi hodang ano kasarian mo. Lalaki ka ba o babae ka, bakla ka o tomboy ka. Nilikha ka ng Diyos. Ang kanyang payak na kapilya, pilit niyang binubuhay sa sarili niya lang na paraan. Bago siya nagtayo ng sariling simbahan, 10 taon siyang born-again Christian. Naging leader ako doon in everything. Tapos, nakaranas ako ng discrimination doon sa pastor namin mismo. At sabi ng pastor namin, magpatingin ka sa psychologist para gumaling yung pagkabakla mo. Sabi sa akin ni pastor. Kasi talagang ang problema ng mga religious groups ngayon ay hindi nila alam how to handle LGBT people in their churches. So, that's how I see it. Karamihan For straights. For straights.
At ang doktrina nila ay anti-LGBT. So kung anti-LGBT ang doktrina mo, mga LGBT pupunta sa impyerno, ang gagawin nila ay uusigin ka, chichismis ka, uusigin ka, didiscriminate ka, the worst excommunication. So, saan kami pupunta ngayon? Dahil walang mapuntahan ang ibang LGBT na nais pa ring manampalataya sa Diyos. Isang Amerikanong protestante ang nagtayo ng simbahan sa Amerika noong 1968. Itinayo ni Reverend Troy Perry ang Metropolitan Community Church o MCC. Noong taong 1991, nakarating ito sa Pilipinas at dito nakahanap ng pagtanggap si Bishop Regent. Katunayan, isa ang MCC sa mga unang nagsagawa ng Pride March sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. We have found our new life and salvation. Nakadalo ang aming team sa misa para sa ika-13 anibersaryo ng MCC Quezon City. It is the honoring of Choice King Discipulo and so many others who are gone too soon. At ang isa sa mga guest speaker, propesora ng teolohiya, deacon at LGBT ally na si Lizette Tapia. These are people who grew up in churches. No, these are people who sang in choirs. These are people whose friends are also in church. And actually, alam mo na yung Pilipino, napaka-spiritual, napaka-religious. Tuwing linggo, tuwing nagse-celebrate, tuwing malungkot, pumupunta sa Diyos, lumalapit sa Diyos. And so, these people, our LGBTQ brothers and sisters, they're no different from us. No? Yung hunger nila for God, yung hunger nila for community is no different from our hunger. And so, this is a very vital church. Para sa akin, ano to it's a piece of heaven on earth for many of them. And actually, do sa mga times na parang nakaranas, ako rin nakakaranas ako ng exclusion because of my advocacy for them. Pero sila, they're open to everyone. So, we're doing important work. Kasi yung brokenness ng LGBT in our excluding them, in our exclusion, is also a brokenness on our own humanity. Sino ba tayo, di ba? And we are called to love our neighbor as much as we love God. Isang lugar na matatakbuhan ng LGBT community ang itinayo ni Bishop Regent. Ngunit maging ang kanyang maliit na kapilya, hindi nakaligtas sa haters. Nung 2012 yun nung nag-rally sila sa harapan ng simbahan namin, naglagay sila ng kung ano mga placard na inuhusgahan kami na pupunta kami lahat sa impyerno. Minsan pag nag-worship service kami dito, binabato kami ng putik. Matagal nang tinututulan ng simbahang Katolika ang same-sex marriage at homosexuality o ang sex sa pagitan ng parehong kasarian. Kaya nagulat ang mundo nang si Pope Francis na mismo ang nagbigay ng positibong pahayag ukol sa mga LGBT. Sino raw siya para maghusga? Ngunit hindi lang pagtanggap ng relihiyon ang kailangan ng LGBT community. Noong taong 2014, pumutok sa balita ang pagkakapaslang sa trans woman na si Jennifer Laude ng US Marine na si Joseph Scott Pemberton. Itong Setyembre lang, isa na namang trans woman ang natagpo ang tila kinatay sa dalampasigan sa Pangasinan, si Jessa Remiendo. Para siyang kinatay na baboy na mga... Kasi kitang-kita daw yung leg niya daw po Unting-unti na lang daw po mapuputol na po. Hindi na mga aso yung kapatid ko. Ginaganon nila. Sana magdusa yung gumawa sa kanya. Yung bait-bait ng kuya ko. Noong 2017, pumasa sa Kongreso ang House Bill 4982, ang Social Orientation and Gender Identity and Expression Bill o mas kilala bilang SOGI Equality Bill.
Ito sana magbibigay proteksyon laban sa diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBT. Ngunit pagsampa ng SOGI bill sa Senado ngayong 2019, may mga tumutol agad sa pagsasabatas nito. I hate to say this, but I have to. If you're a man, you will never be a woman, no matter what you do, because you cannot reproduce. You cannot give birth. You do not have ovaries. You'll never be a woman. Di ba? So, this, to me, the SOGI bill is a bill against women's rights. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Wala mang batas na sumasaklaw sa buong bansa, meron naman mga ordinansang lokal na pumoprotekta sa mga LGBT. Tulad ng Anti-Discrimination Ordinance sa probinsya ng Cavite. Tila SOGI Equality Bill din ang nilalaman ng Anti-Discrimination Ordinance ng Cavite. Bukod sa Cavite, may ganitong ordinansa ang 6 pang probinsya at mahigit 20 lungsod sa bansa. Kaya mga tulad ni Bishop Regent na ngayon may tituring na isang Caviteño, may laban na sa diskriminasyon. Safe na kami ngayon dito sa sa Dasmariñas dahil dun sa anti-discrimination ordinance na inilabas ng ating local government. Subukan nila. Ibibidyo ko sila tapos idedemanda namin sila sa Kapitolyo. Bahala sila. Discrimination talaga yon, maliwanag yung anti-discrimination ordinance ng buong probinsya ng Cavite yun. Dahil ang Pride ay isang protesta. Ang Pride ay protesta! Ang Pride ay... Bagamat may ilang lugar na may ordinansa na, patuloy pa rin ang laban para sa pagkilala sa kanilang pagkatao at sa kanilang mga karapatan. Kaya libo-libo ang sumasali sa Pride March taon-taon. Ang Pride March nitong Hunyo ang may pinakamarami. Halos 70,000 nakimarcha para sa karapatang pantao ng LGBT community. Kabilang na riyan si Reverend CJ Agbayani, leader ng LGBTS Christian Church o Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Straight Christian Church. May mga nagsasabi na kahit hindi pa pumapasa yung SOGI, pwede muna yung mga provincial ordinance. Can't that just be done all over the Philippines? Yun nga Sa eh. halip na maging national. Yung kay Gretchen Diaz nga eh. So, Quezon City pa. Isa sa pinakamagandang ordinance ng ADO, Anti-Discrimination Gender Fair Ordinance. Nangyari na nga dito. So walang implementation. No? How much more sana sa national, di ba? Eh kung sa Quezon City nga nangyayari, how much more sa ibang mga lugar? Well, look what happened to Jeza. So hate crime yun eh. Hindi yung simpleng pinatay or simpleng ganun lang eh. Bukod sa proteksyon laban sa diskriminasyon, isa pa sa mga ipinaglalaban ng mga tulad ni Reverend CJ ang pagkilala sa kanilang karapatan na ikasal. It will happen ba in our lifetime, in my lifetime? I'm 45 plus 48. Sa New York kasi 48, nung 48 years nila bago sila nagkaroon ng marriage equality. Sana humabot ko ng 100 years para in my lifetime. Pero it will happen. Tulad ng maraming LGBT couples, isa na si Reverend CJ at ang kanyang asawa na si Marlon sa mga umaasa na balang araw makikilala rin ng batas ang kanilang pagsasama. Ngayong taon, ipagdiriwang ni Reverend CJ Agbayani at Marlon Felipe ang ika-10 anibersaryo ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa katunayan,
Lumabas pa sa balita ang kanilang kasal noong 2009. Ngunit hindi ipinakita ni Marlon ang kanyang mukha noon. Natakot kasi siyang makastigo sa trabaho. Isa siyang guro sa Quezon City. Hindi naman sa naglaylo na up to the point na pinatawag ako sa principal's office kasi meron akong isang co-teacher na do something, sinasabihan niya yung principal, do something na kasi alam mo, immoral, ganyan-ganyan. So, Pero, I was defended naman ng head ko, which is Ma'am Janet Arebon, na at present principal na din siya ngayon. So, I was defended na sinabi niya doon, hindi naman nakakaapekto yung pagpapakasal niya sa kanyang performance. Dumarami na ang mga bansa na kumikilala sa same-sex marriage, tulad ng Amerika, Espanya, Australia, at Taiwan. Love wins, ika nga. Ngunit dito sa Pilipinas, struggle pa. Hindi legal ang kasal nila Reverend CJ at Marlon. Malaking kawalan nito sa mga tulad nila. kung merong mga desisyon para sa kanya sa ospital, dapat ako magdedesisyon. Siyempre, kung nandiyan ang ba ng family, okay naman din. Pero kilalanin sana kami ng pamilya. Taxation din. Di ba? Kung may asawa ka, mas mababa ang tax. Di ba? Yes. Tapos, although sa insurance ngayon, kinikilala naman ang couple. Na Not same all. sex. Not all. Not all. Pero sana, Beneficiary. Pagdating sa beneficiary, beneficiary. dapat. Ganun. so yung mga benefits ng pag-asawa, sana makilala din kami ng Estado, ng Republika ng Pilipinas sa isang batas. Whether marriage equality or civil union partnership, okay kami doon. Basta kilalanin kami. Isa pa dyan yung pangarap namin mag-adapt, di ba? Sa adoption, hindi pwedeng dalawa kami couple. Isa lang sa amin ang mariregister talaga. Isa pa yon. Kaya hindi kami maka-adapt na dapat pangalan na namin. Katulad ni Bishop Regent, nagtayo ng bagong denominasyon o simbahan si Reverend CJ, ang LGBTS Christian Church. Ang S ay para sa straight, kasi inclusive nga. Tapos, Naomi and Ruth, Felicity and Perpetua. Tulad ng mga ikinakasal sa simbahang Katolika, Pero pag ikaw nagbibigay din ng nagpapasal, pangaral may bagong kasal experience, si Reverend CJ. Ganun ang basa ko. Experience ng tao kay Yahweh sa Diyos, di ba? Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi sinasabi ng Biblia na kayo ay pupunta ng impyerno kasi kayo LGBT. Ikakasal po yung anak ko na babae. Matagal niyo na bang alam na kakakasal siya? Hindi po, ngayon lang po sinabi nila kahapon po. Kahapon lang sinabi. So anong reaction niyo? Sabi, okay lang po kasi nagsasama lang po sila. This is a celebration of the highest name of Jesus Christ. This is the moment, ha? Before Christian. Mas wedding ay ngayon ay malakas natin sinasabi sa gobyerno at sa kongreso that we demand for marriage equality in the Philippines. Are we ready for that? Say amen. Amen. Hindi man legal sa Pilipinas ang kanilang mga kasal, may halaga pa rin daw ang mga pinipirmahan nilang marriage certificate. Karamihan naman na pumupunta sa amin, ang gusto talaga nila kasal na isang sagradong kasal, no? At mapaspasan lang sila. Now, yung ibang mga couple nagpapakasal kasi nga may mga bansang kinikilala yung Certificate of Holy Union ng LGBTS Christian Church as proof of togetherness para makuha nila yung partner nila. Within this week, I have 2 couples na kinasal ko last year na
Yung isa na aprobahan sa Canada, nandun na siya sa Canada, isa sa US. So, nakakatuwa kasi nga, kahit hindi palikan sa atin, yun kinikilala nila. Ang kauna-unahang same-sex na kasalang nasaksihan ko ay sa tabi ng Taal Lake sa Batangas. Ito ang kasal ni na Judith at Kath na ginanap noong 1 taon. Si Reverend CJ pa ang pari nila. 4 na taon silang magkasintahan bago ikinasal. So, medyo matagal na kayong mag-partner, no? Bakit kayo nagpakasal? Actually, ako, sir, ako talaga, to be honest, dahil alam naman natin na hindi naman talaga legal dito sa atin yan, ako, ang gusto ko lang, sobrang pagmamahal ko sa kanya, gusto ko maranasan niya yung kinakasal. Yun talaga yung goal ko. Gusto kong maranasan niya yung proper wedding, even though na hindi ako talaga lalaki. Ibinigay ko sa kanya yung hindi man dream wedding niya, pero pinagsuot ko siya ng wedding gown. Naglakad siya, may mga abay siya. So yun. And syempre, nandun na rin siguro yung pagmamahal mo and secured ka na doon sa tao na yun. Kung kailan mo pa gagawin. Parang naging mas official siya sa family namin, sa friends. Ngunit hindi naman naging madali ang lahat. Matagal bago natanggap ng ina ni Judith si Kath. So, paano mo naramdaman na tanggap na kayo, tanggap ka na? I mean, may formal ba na pagsabi? Or talagang... Ano ba yung sign? Ano ba yung sign? Nirakap ka ba niya or what? Nag-bless. Yung... Nag-bless ka? Yes, nagmano. Dati po kasi pag nag-a-attempt siya, parang... lumalayo. Parang umiilang. Parang hindi komportable. Pero although never naman ako nakarinig ng masakit na salita, never naman akong binastos. In all fairness kay nanay, kay inay, sobrang bait niya. Pero syempre mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo nung time na yun. So, sabi niya, simba tayo sa Padre Pio. Sabi ko, saan ka sino kasama? Sabi niya, si inay. Sabi ko, sigurado kapag sasamahin mo kaming dalawa, parang syempre nandun pa rin yung kaba. And then, nung nalaman kong tanggap na, inabot ko yung kamay. Nag-bless ako. Inabot niya. Yes. Parang nung natanggap nung mother niya, talaga totally natanggap na kami, ang blessing parang mas nagdire-diretso, para ang luwag-luwag. Ang luwag-luwag ng buhay. Parang yung feeling na nabasbasan. Yes. At noong nagpakasal sila sa Batangas, nandoon si inay. Walang duda ang ganitong pagtanggap, labis na nakatulong upang lalong gumaan at gumanda ang buhay na magkasinta. Ang bagong kasal, may bago ng negosyo. Na-encourage kayo magkaroon ng kind of a common business dahil kasal na kayo. After marriage, dapat may magbago sa atin. Mas maging mature tayo, mas mag-focus tayo sa goal natin. Having children, producing grandchildren for your parents, etc. Yung mga nasa closest friends po namin, madalas pong tinatanong sa amin yun, wala ba kayong planong mag-ampon or mag-baby? Kami definitely ang sinasagot po namin, wala. Kumbaga parang contented kami sa isa't isa. Parang ganun po. Masasabing baby nila ngayon ang inaalagaan nilang munting resto sa Lipa, Batangas. Ano yung nakikita yung future ngayon sa inyo? Siyempre po, parang gusto namin mag-ipon para at the age of 50, kumbaga ganyan. Hindi na kami yung nag-iipon pa.
I mean, parang ano na po kami, stable na kami. Kasi nga, since kami lang dalawa, wala namang mag-aalaga sa amin. Unless yung mga pamangkin lang namin na siguro. Kasi nga, wala namang mag-aasikaso sa amin na as in mag-aasikaso. So, kumbaga kami dalawa lang. Ngayong kasal na at may konting negosyo, may isa pang pangarap ang mag-asawa. Ang makita ang mundo sa piling ng isa't isa. Ang pagsasama at pagpapakasal sa LGBT community ay hindi lang bunga ng pagmamahal, kundi lakas ng loob. Laging may panganib ng husgahan. Hindi tanggapin ng pamilya at saktan. Love is the absence of judgment. Yan. Ang tunay na pag-ibig ay walang pag-uusga, walang pagkatangig. Ngunit natuklasan na natin sa maraming ibang bagay na walang magbabago kung walang maglalakas loob at kung walang mangunguna. We demand! We demand! Marriage equality! Marriage equality! We demand! We demand! Dahil sa mga magigiting at matatapang sa panahon natin, balang araw, karaniwan na ang kalayaang magmahal at magsama. Dahil pantay-pantay na lahat sa mata ng batas. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.